Venice! Buksan niyo yung gate! Francis, wag, please! Francis, please! Please! Lumayas ka na! Lumayas ka na, Venice! Francis, bakit ka ba naniniwala kay James? Francis, ako yung asawa mo. Shut up, Venice! What are your other lies, ha? Na totoong ikaw nagbintang sa pagnanakaw ni Tata? Na ikaw naglasot kay Mama? Sinungaling ka! Francis, asawa mo ako. Sa akin ka maniwala. Wala akong kinalaman sa lahat na iyon. Dok, gising na po ang pasyente. Kung may kriminal dito, si Tata yun. Believe me, Francis. May kasalanan man ako dito. Yun ay sobra-sobra kitang minahal. Francis, you can't do this to me. Asawa mo pa rin ako. May karapatan ako dito sa mansyon. Huwag mo ako palayasin. No, Venice! Asawa mo pa rin ako. Tumigil May ka! karapatan ako dito sa mansyon. Tapos na ang panggagamit mo sa amin! Sir, go, please. Galit na sa akin si Francis. Francis, please. Lumayas ka sa bahay na to! Hindi ka kasal kay Francis! Hindi ka isang palma! Please, sir, go. Nagasing na po si Ma'am Margaret. Francis, please. Huwag ka papasok dito! Huwag ka papasok dito! Lumayas ka na! Francis. Sarado niyo yan! At huwag niyo pa mamasukin! Bakit nangyayari ito sa akin? Sira na yung buhay ko. Margaret! Uy, Iha! I'm alive, I'm awake, and I'm well. And pinayagan na rin ako ng doctor to be moving about. Nabore ako sa kwarto ko. Temporary lang ako sa wheelchair na to. Bukas, pwede na akong tumayo. I'm so happy, Mama. You know, we didn't even expect this day would come. Ang tagal mong nakoma, Mama. And I'm just really glad you're back. All's well, Margaret. All's well. At napakulong na rin natin yung nanlason sa'yo. She can rot in jail. At nagbabayad na rin yung gwapang yan sa kasalanan niya. Ano, Mamita? Pinakulong mo si Guapa? Malakas ang ebidensya against her. May witness na nagsabi na siyang nanlason sa'yo. Eh, yung Tata nga yan, dapat damay yan eh. Inako lang ni Gwapa lahat ng kasalanan. No, Mamita! Oh. No, they're innocent. Wala silang ginawang masama. Margaret, ano ibig mo sabihin? Enough of that. Margaret, go and rest already, okay? Your doctor and your therapist are on their way. You do not need this kind of stress. Mamita, mas lalo ko nasi-stress knowing na nagpakulong kayo ng maling tao. Because I went there. I remember I went there dahil gusto ko silang makausap. Because may duda nga ako na si Sharon at si Benny sa may kagagawa ng pagnakaw ng relo. Tingin nga ng kamay mo. Nalaman ko na ang kailangan ko malaman. It's not your daughter.
Dahil wala siyang sugat sa kamay eh. Kung sino man ang nagnakaw ng relo ng anak ko, ay may sugat sa kamay dahil nasugatan nang nasira ang lalagyan. Ano pa ibig niyo sabihin? Ang ibig kong sabihin ay may sugat si Sharon sa kamay. So ang ibig sabihin nun ay siya ang nagnakaw ng relo at nagtanim nun sa'yo. Doon ko na-confirm na walang kinalaman si Tata sa pagkakanakaw ng relo. Pero malakas ang duda ko na si Venice ang may kagagawan kung bakit ako nalason dahil ayaw niya lumabas ang totoo. Tagumpay ang plano. Anong tagumpay ang plano? Mama, may kinalaman ba kayo sa pagkawala ng relos? Magkukuntsaba ba kayong dalawa? Ang sabi ko, tagumpay na tayo para mabawi yung relo na ninakaw ni Tata. At totoo naman yung sinabi ko, di ba? Sirang-sira na siya sa paningin natin lahat at wala na siyang mukhang maihaharap pa. Margaret, sigurado ka ba dito? Of course, hindi ako sure kung sino yung naglason sa akin. But I'm very, very sure na yung Venice na yan ang may kagagawan kung bakit nawala yung relo. Magkakuntsaba sila ni Sharon. Kaya pala ang Sharon, umuwi ng probinsya, nagtatago pala. May mabahang sekretong tinatago palang babaeng yun. Napakawalang hiya niya talaga. Ibig sabihin nito, nagsasabi ng totoo si Tata this whole time. Nagkamali tayong lahat. Sus, Kimo. Emil, Sir Gov, natuntun ko na po yung tinirahan ni Carmen pagkatapos niya maghiwalay. Isang barong-barong na maliit. Mukhang doon ho nagtigil si Carmen habang hinihintay niya na makapanganak siya. Tago at malayo sa kabiasnan. At ito lang ho ang nakita ko na maaaring makatulong sa atin sa paghahanap sa inyong anak. Ito po ang diary ni Carmen.